Magandang araw mga boss, medyo magastos itong problema ni customer. Pwede kasi yung problema dito manggaling sa transmission. Kasi nga may mga time na pag binitawan niya itong clutch pedal, malakas daw mag-vibrate itong body ng sasakyan niya. Pero nung chinek up ko itong clutch pedal niya, nakita niyo naman, inapak-apakan ko yan. Wala naman akong maramdamang kakaiba. Malambot naman itong clutch pedal. Kamayin ko nga yan sa pag-check up mga boss, para malaman ko kung may problema dito sa repair kit ng clutch master assembly. Kaya lang wala naman akong maramdamang problema dito sa repair kit niya. Kaya ang gagawin ko dyan, iilalim ako mga boss para ma-check ko naman yung secondary clutch nito. Alam niyo mga boss, may video ako nito pares din sila ng problema. Kaya lang nung dinayagnos ko, clutch lining at pressure plate talaga yung naging problema. Kaya pinababa ko yung transmission. Check ko muna itong secondary clutch niya para matrace ko kung saan ang gagaling yung problema. Ito na nga mga boss, nung idiniin ko itong push rod dito sa secondary, parang may problema dito sa repair kit niya. Hindi bumabalik itong piston. Kaya possible niyan mga boss, magkakaroon talaga ito ng vibration kapag aarangkada siya. At syempre naman pati yung hatak niyan mga boss apektado. Dahil nga sa itong push rod, lumulubog siya. Pag ganyan mga boss, yung piston seal nito or yung rubber cap niya, malambot na yan o kaya may singaw kaunti. Kaya tama si customer, sa arangkada niya lang talaga mararamdaman yung vibration. Ang tagal niya bumalik. Kaya kailangan manginig muna bago umandar. Nagkakaroon siya ng vibration. Mga arangkada. Ayan, tingnan mo. Ito, yung iba, sobrang tigas. Ito naman sumubra sa... tanggal. Pasin ba? Ano problema niya, no? Tinatanggal na, Diba? Buti na lang, ang naramdaman lang ni customer yung vibration dito sa sasakyan niya. Dapat yan, kakadyot-kadyot pa yan pag binitawa mo yung clutch pedal. Dahil nga sa itong push rod, ayan ang magkocontrol dito sa fork para hindi siya kubadyot pag binitawa mo itong clutch pedal mo. Kaya lang ang problema, Kaya nangyari dito mga boss, pag tatakbo siya. Ano problema nito boss? Pag ano? Ano problema nito? Nanginginig pag ganyan, may karga. Nanginginig? Oo. Parang nag-i-slide. Parang mag-i-slide na siya. Tingnan mo, tingnan mo, tanggal na, Ay, wala na pala. Hindi naglalaro yung piston, Yung kaya goma. Kaya kapapalit lang ng ganyan Kapapalit lang ito? Ng pressure plate, sir. Pressure plate kapapalit? Hindi, pero wala sa pressure plate ang problema. Tingnan mo, dapat hindi mo ito matatanggal. Tingnan mo, hindi bumabalik yung goma, Tigas na nga. Hindi bumabalik, yung piston. Kaya pala sabi ko yung hataw niya, sir, parang yung hataw niya parang pigil. Pigil? Paano hindi mapipigil yung hatak nito? May problema dito sa secondary repair kit niya. Pwede kasi mga boss na pag umangat naman itong piston at nagkambyo ka, mabagal naman yung pagbalik ng piston, kaya yung push rod nakatukod dito sa fork, magi-slide talaga yan. Kasi nga, tumutulak dito sa release bearing yung fork, nakadiin pa rin siya dito sa pressure plate. Kaya doon napapasok yung sinasabi ni customer na pigil ang hatak nitong sasakyan niya. Kaya sa nakita kong problema dito mga boss, itong repair kit lang dito sa secondary ang kailangan palitan. Kaya tanggalin ko na itong buong secondary clutch ni customer. Gumamit lang naman ako dyan ng socket na sa number 14 mga boss. Meron yan 2 bolt na tatanggalin ka at isang banjo bolt dito sa flexible hose ng secondary. After ko matanggal itong secondary clutch mga boss, lilinisan ko lang yan. Ang papalitan ko lang dyan yung repair kit niya. Dahil nga sa itong secondary clutch ni customer, wala naman yan tama dito sa loob or gas-gas. Kaya yung repair kit na lang ang papalitan ko dito. At least makamenos ng kaunti si customer sa gastos. Narinig nyo naman, kabababa lang pala ng transmission ito. Kagagaling lang pala ni customer sa gastos. Yun lang, hindi sinabi sa akin. Pinahirapan pa ako mag-check up. Sa paglinis dito sa loob ng secondary clutch, tubig lang na may sabon, tsaka nyo ngayon kuskusin ng basahan. After nun, banlawan nyo siya maigi. Ayan mga boss, kung makikita nyo, malinis na itong secondary clutch. Ito yung repair kit na nakalagay dito sa loob ng piston mga boss. Kung mapapansin nyo, itong goma niya, malambot na. At hindi na rin maayos yung pagkakabilog niya. May mga tupi-tupi na siya. At ito na mga boss, yung binili ko na repair kit. Dalawa yung niyan, piston seal kung makikita nyo. Ayan, double siya. Para kahit na hindi naapakan ni customer yung clutch pedal niya, kusa na siyang magkakambyo. Joke yun. Kompleto na yun mga boss. Ito yung dirt boot niya, yung return spring, at ito na ngayon yung bagong piston with rubber cap. Pag inilagay nyo na itong piston dito sa loob ng secondary clutch nyo, basain nyo ng brake fluid yan. Pati itong secondary clutch mga boss, yung loob nyan, basain nyo rin siya ng brake fluid. Tapos, ilagay nyo na ngayon itong spring nya, yung return spring, tsaka itong piston. Ayan mga boss, nakita nyo diba, nailagay ko na. FYI mga boss, pag inilagay nyo na itong piston dito sa secondary clutch, hilot-hilot ang dating, huwag yung bibiglaing itulak.
pwede kasing madamage yung piston seal niyan. O tingnan nyo itong piston dito sa loob ng secondary clutch mga boss, di ba dapat ganyan, naglalaro siya. Yung luma kasi mga boss, unang-una malambot na yung rubber noon, kaya kahit meron siyang return spring, hindi siya makaangat. Kasi nga, yung rubber niya dumidikit na dito sa sleeve ng secondary. Ito namang nilalagay ko mga boss, yan yung dirt boot nitong secondary clutch. Importante yan mga boss para hindi pasukan ng dumi itong loob ng secondary clutch nyo. Dahil sa okay na ito mga boss, nabuo ko na siya, pwede ko na ngayon ilagay itong secondary clutch. Kaya lang may napansin ako dito sa fluid niya mga boss, parang nahaluan ito ng langis eh. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, drainain ko itong fluid niya hanggang sa maubos yung laman dito sa reservoir. Kung mapapansin nyo mga boss, malinis na yung tumutulo na fluid dahil nga sa binalawan ko pa yan. At habang tumutulo itong malinis na fluid mga boss, punasan ko itong flexible hose, tsaka ako ngayon ilagay itong banjo bolt niya. Siyempre naman yung dalawang flat washer dyan, huwag nyong kalimutang ilagay para pag ikinonect nyo na itong secondary clutch dito sa flexible hose, hindi magkaroon ng leak dito sa banjo bolt niya. Punasan ko nga muna itong fluid na tumapon at kung makikita nyo itong pusrad niya dito sa secondary mga boss, pinapump ko yan. Ganyan dapat mga boss na pag tinulak mo itong pusrad pababa, babalik dapat yung piston para iangat niya ulit yung pusrad. Pero yung lumang piston kanina mga boss, nung itinulak mo itong pusrad pababa, hindi na bumalik paangat yung piston niya eh. Kaya positibo yan mga boss. Ito lang ang pinanggalingan ng problema ni customer. Kaya nagkaroon ito ng vibration at pigil ang hatak niya. At dahil sa naiposisyon ko na itong secondary clutch, nakita nyo hinigpitan ko na yung dalawang bolt dyan na number 14. Pati itong banjo bolt mga boss sa flexible hose, higpitan nyo rin yan. Pag okay na, tanggalin ko na itong cap dito sa bleeder niya mga boss dahil nga sa magbi-bleed naman tayo. Sa pagbi-bleed naman mga boss, madali lang. Pabomba mo yung clutch pedal. After ng ilang segundo, ipapirmis mo nakadiin sa clutch pedal, tsaka mo ngayon luwagan itong bleeder. Pag yung lumabas na fluid, mabula pa siya, ipapump mo ulit yung clutch pedal. Tapos, after ng ilang segundo, ipatigil mo yung pagbomba sa clutch pedal na dapat nakadiin lang siya dito. Ikaw naman, luwagan mo na itong bleeder niya. Ayan mga boss, oh. Nakita nyo, buo na yung fluid na lumabas. Ibig sabihin yan mga boss, pwede na yan. Lalo't yung clutch pedal mo, bumalik na siya sa normal na taas. Tsaka mo ngayon ilagay itong cap ng bleeder. O di ba mga boss, napakadali lang kung kayo ang gagawa nitong sasakyan nyo. Yun nga lang, hindi pa tayo natatapos dyan. Kailangan mawala yung problema nitong sasakyan para sigurado mong maayos nga yung pagkakagawa mo. Testingin ko itong piston niya mga boss kung madidiin ko yan. Ayan o, kung makikita nyo, matigas nung dinidiin ko yan. Yan naman yung nakabitaw sa clutch pedal mga boss. Hanggang dyan na lang, hindi ko na siya maidiin. At dahil sa okay na ito mga boss, punasan ko na itong brake fluid na kumalat dito sa clutch secondary cylinder niya. I-check ko nga itong pusrad niya mga boss, itutulak ko yan pababa para malaman ko kung gaano kalakas itong piston seal niya. Actually mga boss, pag itinulak mo itong pusrad pababa, dapat yung piston maitutulak mo siya kahit kaunti, tapos babalik din siya agad. Hindi kasi pwede mga boss na itong pusrad wala siyang play. Dapat nagagalaw mo pa rin yan kahit kaunti. Ayan mga boss, kung makikita nyo, aalugin ko itong pusrad, meron dapat yung play. Ayan o, hindi pwedeng wala yung play or nakatukod yan dito sa fork. Sige nga, start mo. Sige, primera. Tercera. Cuarta. Neutral. Naka-neutral na yan. O sige, lagay mo sa primera ulit. Okay. Kita mo yung clutch, dahan-dahan, tingnan natin ang andar. Okay. Rorontis tayo. Patay mo muna, patay mo muna. Grabe yung fluid mo, oh. Parang may langis eh. Hindi ba naglagay ng langis dyan? So yan, tagal na yun sir. Ha? At dahil sa okay na ito mga boss, pwede na kaming mag-road test ni customer. Mas maganda kasi mga boss, siya yung hahatol. Kasi pag ako, bias. Uulitin ko yung problema nito mga boss, pag aarangkada siya or magbibitaw siya ng clutch pedal, may mga time nagkakaroon ito ng malakas na vibration. Pakinggan nyo mamaya kay customer, babanggitin niya yung nararamdaman niyang problema dito sa sasakyan niya.
Kunting piga mo lang. Ha? Kunting apak lang. Konting apak lang. Kunting apak lang. Binibigay na ito. Ayon kay customer, konting apak niya lang dito sa gas pedal, sumisibat agad itong sasakyan niya. Ano? Okay na ito. Mag-iba na yung ganyan. Ano? Hihilig pa? Hindi na sir. Hindi na? Pag nagmiminor akong ganyan, kumakalampag siya dati. Ah, nanginginig? Oo, Ah. Pag kunyari nas galing sa Oo. kwarta sir. Drrrr. Ah, gumagano siya. Oo. Testingin mo pa, baka mamay bumalik eh. Baka mamay malamig lang, kaya ano. Oo. Maganda kasi yung malayo ka pa naman. Hindi sana kung taga rito ka lang. Tarak pa naman biyahe ko na ito sir next week. Tarlac, Oo. layo. Eh ano natin, routes natin. Balik tayo, traffic na dyan eh. Oo. Basta kailangan mapainit natin tong ano. Kasi may ganung senaryo eh. Kapag uminit na, doon mo Oo. mararamdaman yung problema eh. Problema. Hindi, minsan nasa pressure plate ang problema. Kapag umiinit, yung nagkakapingay. O kaya nagkakaroon siya ng vibration. Kaya kailangan papainit natin. Lakas ang umila, malakas. Gusto nga. Hindi na tulad ka. Nakalampag. At dati paghahatak, kakalampag muna para manginginig. Drrrr. Ayan. Eh grabe naman pala magpatakbo ito si customer eh, ang tulin eh. Dapat pala hindi ko pinuludi yung paggawa. Kita nyo, hindi niya man lang inisip eh, meron pa akong ibang customer na naghihintay. Parang akala nito ni customer, pati yung paggawa ng katawan kapag nabalian kami dito, kaya kong gawin eh. Alam nyo mga boss, kaya ako ni-road test ng matagal itong sasakyan ni customer dahil nga sa babiyahe siya ng probinsya. Kaya lang ang problema, pinatakbo ba naman itong sasakyan na akala mo biyaheng langit. Ganun pa man mga boss, nakabalik naman kami ng maayos. At salamat dahil yung problema ni customer, nawala na rin. Dito na kami mga boss para sa final ng road test. Ayan lang. Tuling pala nito lo. 120 nga na ito sa kanina siya. Sasagat mo. Oh, ano? Ganda na sir. Ha? Okay na. Okay na? Okay na yung play niya sir. Hindi na, vibration. Hindi na. Sige, doon tayo mag-U-turn sa kabila. Pabalik na tayo. Kaya pag dati pag ginanon ko, nire-release ko na. Gumagano siya. Umagang siya sa likod. Kaya Kaka-vibration. tinatanong sa akin ni mama, ano yan, parang nayuyuping nakatanong yan. Ayan, testingin mo dyan, dito. Kanan na ka dito. Oo, pakiramdaman mo ulit. Sa segunda, tingnan natin. Sa segunda maririnig yun. Wala na sir. Wala na? Wala na. Okay, good. Muli mga boss, dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kung okay lang naman sa inyo, maraming salamat.